yung ay, tadi paldo. Hindi kami yan. Hindi lang mag-CR, yung pala meron. Kaya lang parang sobrang wali. Ito na ba yung fan mo? Okay din. Vloggers tayo. Bakit hindi pa ako nakakita ng tit ng patay tao? Welcome to Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. By the way, my name is Aiden. I will be your guide for this tour. I will assist you from this point down to the hatchling house and up to the big crocodiles. Ito pong nasa harapan nyo, this is a real skin and skeleton of a male saltwater crocodile. Ang pangalan po nito ay si Rio. His name is Rio. RIO from Rio to Babataraza River, southern part of Palawan. Rio is measuring 17.6 feet long, almost 5 meters. He was purposely captured because he accidentally killed the fisherman, and it was confirmed that he swallowed the right leg of his victim. But sadly, 5 months in captivity, Rio died because of internal bleeding and stress-related issue. So ito pong balat niya, his skin, it has no commercial value anymore because it's very hard indeed to be processed by the machine. Usually, the one being used for making products like boots, bags, wallet. And if you're familiar with the crocodile meat, like yung sisig, tapa, lechon, crocodile barbecue, and crocodile ice cream, that is made from 3 to 5 years old saltwater crocodile only. But here, we are not licensed to commercialize crocodile products. Nandito po kami for conservation purposes only, special project by the Philippine government for the province. Even though the baby crocodiles are still young, but they can jump, bite, and cut off your fingers. So everyone, please, hands off. Makuhayip lang po tayo sa loob. O, diretso lang po tayo. baby pa pala yan. Ang ganda. Hindi na. Baby daw eh. And everyone, inside the hatching house, these are juvenile crocodiles only. 1 to 3 years old only lang po yan. The world, we only have 28 species of crocodiles.
In the Philippines, we only have two. Ayun na po yung fresh water and salt water crocodile. If you have question, you can ask me along the way. Only the fresh water, definitely the butcher or commercial facility. Fresh water. Yes. 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 Salt water or Indo-Pacific crocodile, yan po yung family ng crocodile. Sila po yung lumalaki ng 6 to 7 meters or far more bigger. Yung fresh water naman po is 2 to 3 meters only lang. Yes, ma'am. Native crocodiles po sila. That is a salt water po. Yung salt water or Indo-Pacific crocodile, they live in the sea waters, brackish water, coastal area. Nakikita din po sila farms. The fresh water po, sila na po yung nakikita natin sa mga marshes and rivers. Okay? Everyone, if you're done taking pictures and videos, let's proceed to the big crocodiles. Dito na po tayo. Forward. Ayun, di ba yung sasalita? May na, oh. Pangit, ganun. Yung mga pangalan po ng crocodiles, makikita niyo po sa board. Hornbill. Hornbill. Ganda. Laki. Bino. Enjoy si Doy. Mm. Mali ka ba yan dun sa highway? Yung binubuha ka lang, dito ka binubuha. Oh. Grabe. Laki! Gagi! Pag nalaglag ka dyan, talagang dead. Tulog. Ay, ang dami. Yun, naglalakad. Ito yung salt water. Ay, tama. As long as may water, wala pong problema sa kanya. Sa stress po siya. Nung kita niyo po yung news na may sumasakit po ng mga tao sa likod niya, then yung water na po is hindi po sapat sa kanyang laki. Yan po yung kinamatay niya. Yes po. Tignan mo, Unless akala mo maka-accident walang nila po si laman. crocodile. Ayun pala siya. Like, nandito po. Kukulay All of yung them are lumot, victims of ano? human Kaya, crocodile. That's why nandito po sila. Akala mo walang laman, malun. 60 to 70 years old. But the lifespan of crocodiles is up to 100 years. Other endemic animals like yung bear cats, sir. Nandyan po sa loob. Yes po. Bear cats. Yung snakes. You have a reptile house. Yan po. Na-release naman sa wild. Yung ano? Rivet. Ha? Saan gusto mo? Hindi na po pinapakulan. Ay, tayo kumain. Arto. Okay, sige po. Forward po tayo. Kita mo ba? Tsaka yung Tortoise. turtle. Oh, ang dami pala nila, Kare. Dami nila. Nature park that you saw right
Python. Sa butterfly garden mo, pinapayakap pa yan sa'yo? Yung sa likod ng bahay ka. Meron yan. Sabi ko may turtle, tapos may sila. Asian box turtle. Asan siya? Umiinit siya. Asan yung ahal? Ay, Turtle turtle ba? yan. Grabe ka naman. Bukas, ayun siya. Ah. Ay, di ba yun yung nangangagat? Yun ba yun? Yung nangangagat? Yun yata yung kinakain. Monster. Asan yung ulo niya? Hindi mo na hanapin. Ito, kalawin ko. Tingnan mo laki ng tae niya. Oh. Parang tae ng aso. No? Pabira mo ba yan? O itim lang na baboy? Parang, maboy ram siguro yun. Itim na baboy. Native. Hala, may baboy. Lakad sa kar. Diyan. Wala kasi na. Ah, okay lang po, okay lang po. Okay lang. Mauna na tayo sa likod ng kanya natin. Tingnan mo, Vino, kakaiba. Pag hindi na tawag sa Manila, Imperial Pigeon. Kar. Wala. Kinunan ko lang. kinukunan ka sa taas. Yung pigeon. Ito yata yung musang. Musang ba to? Musang. Ano, tara? Ano natin ito? Haunted house. Aso lang din sa ano. Hello. Parang aso lang siya, no? Gana. Okay na yung forest. Ito na yun. Pabalik na. Tara ka. Ako eh. Hindi maganda ang punta rito gabi. Madaling araw. Ayun, naka-perch. Magkano ba, sir? 60 lang. Pinapalitan naman namin ito kada isang oras. Lalo ko na Ikaw na lang. Sige na, try mo. Ano sa mat? Ay, dali lang. Paano ba to? Lapitan natin. Malamang siya. Saan ang entrance? Dito ka din. Uy, ano tayo sa kaban? Ay, doon ka malay siya. Okay na, better tingin sila.
Ayan, hello po, good afternoon sa inyong lahat, ma'am, sir. And dito po we have 2 parts to visit. Ang first part po natin is Ecological Garden, and pangalawang part naman po natin ay Tribal Village. But before you go there, ipakilala ko muna po ang pride ng Palawan. So yung peacock po namin sa Palawan, maliit lang po siya na species, hindi na po yan lumalaki. Pero all over the world, dito lang po sila makikita or matatagpuan. Yung mga malalaking peacock, they are very common dahil yung mga yun po ay nakikita natin sa mga zoo. At yun po ay imported na. So yung mga maliliit na tulad nito, yan po ay native. At they are very rare kasi po sila ay critically endangered. So ibig sabihin, paubos na po sila ngayon. So dito, nagre-raise po kami ng awareness to protect them, and we are also trying to breed them in captivity. So before, we only have 2. Ngayon, 3 na po sila kasi nagkaanak sila at yun po ay babae din. Pag sinabi po natin peacock, that's only male or lalaki. Ang babae po ay peahen, at mas makulay po ang peacock kumpara sa peahen. So yung peacock, nagbubuka lang po siya ng feathers kapag courtship time or mating season to attract the female. At yung peacock na yan, ginawa siyang logo ng Puerto Princesa City. Hanggang ngayon po siya yung seal namin. So yung logo, meron po yung 66 na feathers at yun po ay nagre-represent ng 66 barangay dito sa Puerto Princesa City. Okay? So that's all po. Kayo po sa isang van ay pinagsasamang group, no? Kayo ma'am ay 2 lang po ni sir. Okay po. So tayo po ay papasok by group kasi sino po ay magkakasama. Dahil kukunan po kayo ng welcome picture. This is only for the record. The copy is optional po. So left side po muna tayo. Bye. Kayla. May laman ba yun? Nagulat ako. Ay, nadali ang baboy. Nagulat ako. May puwet. Gulat ka, may puwet. Kuan mo, Sam. Ay, ganun. Bearcat. Ang cute, para lang siyang aso. Boy, galaw-galaw, boy. Tamad siya. Ayun ang baboy. Ito, cute ka ayo. Ang lawas pack bear, ang nangkat. Tama ba? Ay, ang lawas car. Ang number? Okay. Baboy. Three days daw po yan. Saging. Saging. Kundo. Ang visit sa mga bata. Tagal na yung mga bata. Ito, ayaw ni Doy dito. Bakit? Takot siya dyan. Ay, sa butterfly? Oo. Oh. Oo nga, di ba nakaraan pumunta sila sa ano? Natakot daw. Parang may yung trefena. Pwede laki. Giant. Hindi yung tamilok. May mga scorpion dito. Sila ay mga Ito, Scorpio. dapat talaga sa gabi pala tayo pupunta. That's the example. Ayun, walang
Ganito yan. Ito po male. Yung medyo malaki ang size ay female. Ito yung female. Armless po sila kasi ang defense mechanism nila is bladed lang. Nagpapatay-patayan. Ay, hindi ako puno. Ay, nahulog po siya. Pwede pala hawakan yung ano, stick. Para ganun din yung millipede. Yung stick insert. Ay, picture ba? Hindi siya kita. Sobrang ano. Nahiya. Okay, sa mga bagong dating po, and have a seat po, ma'am, sir. Pasok ka ulit ako. On the green board, ma'am, sir, that one po is a Ibalnan. Ang Ibalnan po is alphabet ng mga Palawan tribe natin. Alin daw? Ayan yung alpabeto nila. Second part ng inyong tour, this is the tribal village and we are here to meet the one of indigenous people ng Palawan at sila ang tinatawag nating Palawan tribe. Pero sa mainland ng Palawan, we are really composed of three major tribes. Meron kaming Tagbanwa, we also have yung mga Bataks, and then the third one are them. Sila po ang tinatawag nating Palawan tribe. If you are familiar sa Pavunman or Caveman, sila ho yung descendants nun. So bakit sila nandito? 1976 pa lang po, itong village na to ay temporary home or shelter na ho nila, it's away from the mountain. Ang iba sa kanila, nagtatagalan ng couple of days, weeks, or month, and after that, they go back to the mountain again. From the mountain naman, another set of family ang bumababa. At the same time, nagdadala ho sila ng mga products at iniiwan sa may mga shop natin. So this is a livelihood program for them, because sadly, we notice po na ang tribe culture are slowly disappearing because of what we call life modernization. Pero at least dito, through this livelihood program, we are able to continue to encourage them na mag-continue i-practice ang kanilang cultures and tradition by sharing po sa inyo. Some of them, ma'am, sir, can speak Tagalog and a little bit English, especially yung mga photographer natin. May mga access po sila sa education. Nag-aaral po ang ilan sa kanila. Tinatawag nilang basal. At dito hindi yan sila sumasayaw para mag-entertain sa atin. All tribal dances po or ritual, yun ay sagrado sa kanila. Sumasayaw sila when there's a special occasion tulad ng mga good harvest at kapag may kasal. By the way, kapag may weddings po sa lugar nila, all night long ho, together with the women and children, they dance with the beat. Okay, and another musical instrument, I know that you are familiar sa tinatawag natin kudjokti or kudungan. So yan po ay two-strings guitar ng mga Palawan tribe natin. At before mag-arrive, ang mga modern guitar o yung mga six-strings guitar
guitar natin, the Palawan tribe po already has their own 2 strings guitar na. So magpe-play sila ng music, ang music ay boget, ibig sabihin nun, bird song. Mga ating focus mo naman. Okay, so yun po yung kanilang boget or bird song. So kalimitan sa music nila ay more on ho siya sa nature. Okay? And another musical instrument, meron din silang tinatawag na aruding. Panimbas aruding mo ba? May bunglos kaya biswoks? So ito po yung kanilang aruding. Ang aruding, gawa naman siya sa wild palm tree. And on top, meron silang beeswax para ma-adjust yung sounds. Gamit po ng mga mouse nila, they can create po an amazing sound. So everybody po, let's hear the sounds of aruding. Okay, so that is their aruding. And traditionally, ma'am sir, ang mga Palawan tribe, sila ho ay mga hunter-gatherers din. Yes po, nag-hunt sila ng animals, part po ng kanilang diet yun. So as a hunter sa mountain, whenever po they hunt ng mga birds, squirrels, at monkey, may ginagamit ho sila para pantawag or attract ng kanilang target. Ma'am, tapos mo, wala mo naman. Okay, so you hear po the sounds of bird and squirrel. So ngayon, if the target was visible, that's the time naman na i-prepared na kanilang blow dart or blow gun. Ang mga Palawan tribe, hindi po sila gumagamit ng bow and arrow, and sa buong Pilipinas, sila lang din po ang gumagamit ng sumpin. So everybody, let's watch them po sa target in drawing board. Mata mo lang. Okay, so that's how they hunt the big animals back in the mountain. Of course, here in Scottish them to hunt. As we can see po, our environment po is not rich anymore na. And according sa kanila, sa mountain po, whenever they hunt ng mga target nila, I mean ng mga wild boar, may ginagamit po silang laso sa dulo ng mga bala nila para mas mabilis po nilang makuha or maano yung target nila. Itong halaman, ito po yung tinatawag nilang dita. So, kinokolekta nila yung dagda nito and mix it with the other plant. Yung nasa frame, yung totoong dirt na may lason, at yung ginamit kanina, everybody, that one po, wala po siyang poison. And according sa kanila pala, they can hit farther than that, mas malayo pa, 30 meters away by blowing lang po yun. Okay? Ngayon, last part na tayo, everybody. So, Camper po will show us kung paano sila gumawa ng apoy sa mountain gamit po ang 3 materials. Ang unang material, meron silang flintstone. Ito po ay buhay na bato, which is usually po na tumutubo around their villages. And they also have some native cotton, ang tawag ay lublub, at etong metal po or bala. Okay, meron pong spark kanina at yung purpose ng cotton para mag-catch ng spark. When the smoke is visible, ilalagay niya lang sa chair leaves and blow harder naman until the fire will come out. Masunog buhok mo, Ber, ha? Masunog buhok mo. Yung buhok niya po, totoo yan siya, sir. Nung una natin niya dito, ano yun siya, straight. Nagbuhat na kayo biglang na ganyan. Okay, na-stress ko. So, si Camper po pala is ako siyang photographer dito sa atin sa tribal village. Okay, so this is the torch po sa mountain. Ang tawag dito ay sahing or salok. Isang ganito po nagtatagal siya ng 3 to 5 nights, depende sa paggamit nila. At naniniwala sila na uso po nito it can drive ng mga bad spirits, bad lucks. At gamot din po siya sa sakit ng ulo at sakit ng siya. So ngayon po, ikot ako everybody and try to smell smoke. Nakaraang linggo lang ma, meron kaming guest na bata na fresh from the flight po. So nag-tour sila agad. Nahihiling po siya at nagsusuka dito sa tribal village. Ito po pinaamin namin sa kanya. So far, pagpabanya po ng tribal, gumaling naman po siya. Alhamdulillah. Okay, so try to smell the smoke po. If you're familiar sa incense or incense, so kamas yan. Ayan yan, incense. Yes. Sa mga sa lejat niyo?
Uy, tingin ka dun. Huwag na po kaya alis ma'am yung Python po. Laki natin sa harap po. Solid vitamin ron. Wait lang po ma'am. Sakar. Parang hindi naman pala siya malamig, no? Para lang siyang... Ano ba? Saan ko siya i-compare? Leather bag. Ano ba? Hindi, parang may muscle. Ah, yung katawan niya. Yung feels, parang may muscle.